ba kayo dito yung coffee na may butter or kaya yung turmeric? Bulletproof coffee ba hinahanap mo? Hindi na. Hindi na, ito na. Please, next time, ikaw na manlilibre sa akin. Nakukonsensya na si Yumi. Don't you think it's time na patawarin na natin siya? Malapit na yung birthday natin. And never in the last 15 years na sinelebrate natin yun na masasama yung loob natin sa isa't isa. I'm so sorry. Promise I'm not gonna fail you both again. Parang walang tao sa bahay. Maybe they forgot what day it is. I just want to say happy birthday. Maghihintay pa rin ako. You'll still be the only girl for me. I love you. Yumi? Magtago ka. Dad, I'm sorry. I've forgiven you. Just promise me, hindi na makikipagkita kay Doy. Sabi na nga ba, may birthday si Tita G! Kay tita nga to. Sure ako kay tita to. Kanina to? Kay Tita G po yan. Gracia, buntis ka? Hindi may mysterious caller pa po kayo. Doktor ko lang yon. Eh paano kasi feeling ko may gastritis ako eh, kaya kinukonsulta ko sa kanya. So, kanina yan? Sa akin po, Dad. Buntis po ako. Ano sinabi mo? Buntis ka? Nakita mo tong si Yumi? Ang galing mo mag-joke ha? Joke ba to? Eh props ka pa? Nice one! Ang galing mo! Tsaka Yumi, hindi naman convincing eh. Di ba hindi naman talaga? Hindi ako nagjo-joke. Buntis ako. I just found out yesterday na buntis ako. Oh my gosh, she's not joking. Teka. Sandali lang ha. Sandali. Paano ka mabubuntis? Ha? Paano ka mo sabihin? Hindi pwede yun! Ayoko niyan! Hindi pwede yan! Paano nangyari yun? Sino may kagagawa nito? Sinong nakabuntis sa'yo? Si Dwight po. Dad! Kenneth! Dad! I need to talk to him! Nasaan yung Dwight? Pupuntahan ko yung Dwight na yan eh. Dad! Ano to, ha? Mag-uusap kami lalaki sa lalaki. Nanahimik ka nga kung marinig ka ng mga kapitbahay. Dad, please, huwag mo na lang siya puntahan sa kanila. Ako na lang makikipag-usap kay Dwight. Just leave this to me, Dad. Ako na lang makikipag-usap. You expect me to just sit around pagkatapos kang buntisin ng lalaking yon? I want to talk to you. Dad! Kenneth! Dad, ako na lang makikipag-usap sa kanya. Buti lang, di tayo nahuli ng daddy ni Yumi. Oo nga, buti nakatakas tayo agad eh. Dwight! Dwight! Sir Ken? Dad! Ano ginawa mo, ha? How could you do this to my daughter? Ano pong sinasabi niyo, sir? Kinausap kita, di ba? Nalayuan mo si Yumi. Anong ginawa mo? Oportunista ka! Sir, kung yung sa pag-break namin ni Yumi sinasabi niya, huwag po kayong mag-alala. Hindi na po kami nakikita ni Yumi. How can you explain that she's pregnant now? Narinig mo ba yung sinabi ko? Yumi's pregnant and you are the father. You took advantage of her. Hindi mo man lang respeto. Ganyan mo pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo? Dad, please. Dad. Inuwasan. She just turned 16 today. You got her pregnant. Sir, pasensya po pero parehas po namin gusto ni Yumi yun eh. Ha? Sarap ka. Dali ka nga. Kumalma ka. Sabi mo, ha? At ikaw naman, pinalaki ko ng maayos itong pamangkin ko, ha? Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi yan gagawa na magpapasama ng loob ko kung ako sa'yo. Bawiin mo yung pinagsasabi mo, ha? Hindi, sasamain ka sa akin. Ano? Nasaan ang mga magulang ko? Kakausapin mo sila. Nasaan? Wala po sila dito, sir. I'm giving you 3 days.
3 days, Dwight. Kailangan paalam mo sa mga magulang mo ang mga nangyayari dito. Kailangan namin mapag-usapan to. I want to talk to your parents. This weekend, 6 p.m., ha? Huwag kang magkakamali na hindi sumipot, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Let's go. Ano ba naman yan, Yumi? Sa lahat ng mamanahin mo sa nanay mo, yung pangkatigasan ng ulo. Ano ba naman yung minana mo na lang sa kanya yung ganda niya, tapos sa akin yung talino? Ma'am, excuse me po. Pwede na po kayong timbangin? Bakit mo ako titimbang? Hindi ako buntis. Etong buntis, oh. Hindi po kayo ang buntis? Miss, malakas lang ako sa kanin, pero hindi ako buntis dito. Hindi ba sinabi ko na kanina? Etong buntis. Ay, sorry po, ma'am. Mapasensya na po kayo. Kala ko po kasi kayo yung buntis. Naku, timbang ka na rin. Ma'am, halika na po. Sorry po. Alam mo, Yumi, nung edad kita, hindi ko naisipang mag-boyfriend. Ang titintiin niyo dyan. Ha? Pasensya ka na kung kumukuda ako dito, ha? Eh, nanghihinayang kasi ako sa'yo. Di ba? Kasi hindi mo na magagawa lahat ng magagawa ng kabataan. Magbabago na ang buhay mo. Hindi ba sinabi ko sa inyo noon? Isang pagkakamali niyo lang, Yumi. Hindi na kayo makakabalik sa dati niyong buhay. Tsaka diba, laing ko kinakwento sa inyo yung gamo-gamo. Yung gamo-gamong napaso, napahamak, kasi hindi siya sumunod sa nanay niya. Di ba? No! Mami, ano ba? Tita G, sorry po. Alam ko naman na kasalanan ko to eh. Ma'am, excuse me po. Pwede na po kayong pumasok sa loob. Bakit ako na naman? Siya nga eh, di ba? Hindi nga ako eh. Kanina pa eh. Ay, pasensya na po kayo, mama. Ito po. Pasensya na po talaga. Dito na lang po kayo sa Yumi, loob. mas ano na. Ma'am, pasensya na Naku. po You're 6 weeks pregnant. Ano mo sana, girl, yung baby mo? Para may little princess na tayo. Hindi, sana, boy. Para may lalaki na sa pamilya, hindi lang si daddy. Ikaw ba, ano gusto mo? Ako? Kahit ano. Kahit ano. Tita G, ikaw po, ano po gusto niyo? Kahit ano. Basta healthy. How about you, Dad? Ako, gusto ko may kasal si Yumi. Ano? Ang sabi mo? Kakasal si Yumi, ang bata-bata pa nung pamangkin ko, papakasal mo? Iisip mo dyan. Grasya, ako yung tatay. Tsahin ka lang. Kapag gusto kong may kasal si Yumi, ikakasal siya. Girls, akit muna kayo. Mag-uusap lang kami nito muna. Sandali lang. Sige na.
siguradong hindi magpapatalo si Tita G sa gusto niya. I'm sure si Daddy din. I think ipipilit niya ikasal si Yumi. Ikaw ba, Yumi? What do you want? Gusto mo ba ikasal? Hindi ko alam. Nagugulahan ako eh. Ano ba dapat kong gawin? Pag pinakasal mo si Yumi dun kay Dwight, para mo siyang pinarusahan buong buhay niya dahil lang sa isang pagkakamali. Anong gusto mong gawin? Itutulad mo siya sa amin? Hahayaan mo mawalan ng ama, magiging anak niya? Eh, pwede naman maghati sa kustodiya ng bata yung si Dwight saka si Yumi eh. Ano, ipapakasal mo yung dalawa? Eh, paano kung mauwi rin sa hiwalayan yan? Babae ang anak ko. Siyempre, ayokong madihado siya. Kailangan panugutan ng Dwight na yan ang ginawa niya kay Yumi. Ano, paano siya magiging responsable? Tingin mo ba magiging responsable si Dwight kung sakasakaling kinasal kayo? Hindi ko rin sure. Hindi ko pa naman siya nakakasama ng matagal eh. Well, mukha naman mabait si Dwight. Well, not to me, but kay Yumi. #true love. Basta ako, ayokong ikasal ka kay Dwight. Papakasal ko si Yumi. At ako ang masusunod. Papakasal mo yung bata dun kay Dwight, tapos marirealize nila, hindi sila para sa isa't isa. Maghihiwalay din yun. Hindi ba? O di wala rin. Mali na kayo nangyaring buntisan, gagawa na naman ng isa pang mali. Eh, kailan pa naging mali ang pagpapakasal? Mali yun kasi ikaw lang ang may gusto. Bakit hindi mo hintayin tumungtong sa tamang edad yung bata? Saka mo tanongin kung gusto nga magpakasal kay Dwight. At ano, magiging dalagang ina ang anak ko? Ayoko yun. Ayaw mo? Eh bakit hindi ikaw magpakasal kay Dwight? Total, ikaw naman itong nagigil, hindi ba? Basta ako, ang gusto ko, makasal kay ni Dwight. Para ako ang #maid of honor. #best in long gown. Eh kaya naman pala gusto, narampa kasi. Well, that's just my second reason. Ang main reason ko, kaya gusto ko kayong ikasal ni Dwight, is ayoko matulad ng baby ni Yumi sa atin. For 15 years, wala tayong daddy. Ayoko rin naman. Pero kailangan ba talaga namin magpakasal? Ha? Hindi kailangan. At hindi magpapakasal ang pamangking ko, final decision. Hindi na magbabagong isip ko. Period! Oh, I'm sorry to tell you this. Hindi ko kailangan ng vote of confidence mo. Desisyon ko ang masusunod dito sa bahay. Kung ikakasal si Yumi, yun ang gusto ko. Sa ayaw at sa gusto mo. Huwag mo ipagmamalaki sa akin na ikaw ang tatay nila at desisyon mo masusunod. Baka nakakalimutan mo, Kenneth. Ako naging magulang ng tatlong yan ng 15 years na wala ka. Oh, sige, ikaw na ang magulang nila. Pero kung sila lumaki sa akin, hindi siya mabubuntis. Eh, tigas naman pala ng mukha mo eh. Hindi ba sa puder mo nabuntis yung bata nung wala ako? Sandali lang ako nawala, nabuntis na yung pamangking ko. Nung nasa Baguio yan tatlong yan, ang babait niyan. Dahil nasabi ko na nga rin, bakit kaya hindi ko iuwi na Baguio ulit yung tatlo? Going back to Baguio? As in, #summer capital of the Philippines? Walang babalik sa Baguio. Dito lang sila sa akin. Hindi sila uuwi. Hindi mo ako madidiktahan, Kenneth. Subukan mo lang. Subukan mo lang, Gracia. Paano yan? Sino susundin natin? Hello, Maui. I'm sorry, hindi na ako makakasunod sa'yo sa India. Dami ko kasing iniisip eh. Please, don't get mad. Hello? Hello?
Dad, Anong kailangan mo? Dad, hindi ko pa po kayo nakakausap ng maayos since last night. Gusto ko lang po sanang humingi ng sorry sa inyo. Hindi ko dapat kayo binigyan ng ganitong kalaking problema. Sobrang bait niyo po sa amin. Kaya sobrang nahihiya po ako sa nagawa ko. And I'm so sorry. I'm so sorry. I hope one day, bumalik na ang dati sa lahat. Tsaka, sana mapatawad mo na ako. Gabi na. Bawal sa buntis ang nagpupuyat. Tulog ka na. Yumi, sigurado ka ba sa gagawin natin? Talagang ibabalik tayo ni Tita G sa Baguio. Baka ito na yung last chance ko para makausap si Dwight. O sige, basta, bilisan mo Alam mo namang tumakas lang tayo. Yumi. Sige, Yumi. Iwan ko muna kayo, Babalikan ko kayo. Dwight. Kamusta ka na? Yumi, sorry Ako dapat sisihin sa nangyayari sa atin Sa'yo. It's not your fault. Pareho naman natin ginusto to, di ba? Sabi mo na ba sa parents mo? Hindi pa? Hindi pa. Bakit hindi pa? Wala ka mabalak sabihin sa kanila? It's not that. Mahanap ako ng tamang timing. You're my responsibility now. Kaya huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Tsaka yung magiging baby natin. Yumi! Yumi, nag-text si Aya. Gising na daw si Daddy. Tara na. Dwight, basta don't forget this weekend, Yung pinag-usapan natin ni Daddy. Yes. Teka lang. Mahal na mahal kita. Yumi, tara na. Dwight. Sumuli pa tayo.
Loko tong daming angal na to, ah. Tingnan mo nga. Nilalait yung food tsaka yung restaurant ni Daddy sa Instagram. Tama ba yun? Gagawa ko ng account para makasagot dito, ah. Buwisit to, eh. Tsaka wag na magpapakita to sa akin na itong taong to, kundi sasapakin ko to. Yari to sa akin. Yari to sa akin. Okay, wag mo na lang patulan, Kit. Hashtag bad vibes lang yan. Tago mo na yan. Sige na. Kaya basta ako gagawa ko ng account para makasagot sa kumag na to, ah. Kasi buwisit siya. Alam mo, let's just prepare for Yumi's wedding. Ito, oh. Look. Look at the military diet. I-try ko kaya to para alam mo naman, in shape ako sa wedding ni Yumi. What do you think? Sure ka bang ikakasal si Yumi? Hindi pa nga magkasundo si Tita G siya si Daddy. Teka lang. Teka lang. Uy, Tol! Napadaan ka. Pasok ka, pasok. May merienda kami, oh. Halika. Bakit kayong dalawa lang? Asan si Yumi? She's with Tita G. Bumibili ng vitamins para sa buntis. Ha? Ano? Buntis si Tita G? Uy, Kaya pala ang laki ng tiyan niya, no? alam mo, si Tita G, malaki lang talaga yung tiyan. Pero hindi siya buntis. Hindi siya mukhang 7 months. Hindi siya ang buntis, si Yumi. Ikaw ay sinabi mo pa. Ay, ang kati-kati ng dila mo, no? Tol, Lo, okay ka lang ba? Parang natutulala ka dyan. Nagulat lang ako. Buntis si Yumi? Maski kami nagulat. Kakasabi lang ni Daddy sa kanya, layuan niya si Dwight eh. Tapos isang araw, bigla na nang sinabi ni Yumi na buntis siya. Si Dwight yung ama. Lokong Dwight yun, ah. Ituro nyo nga sa akin yung bahay nun. For what? What are you going to do? Susugurin mo? What for? Sira ulo pala siya, eh. Binuntis na si Yumi. Si Yumi yun, eh. Si Yumi. Oo. Tol. Huwag mo na sugurin. Sagot na namin yun. Chill ka lang. Huwag ka naman mugod. Ano? Ano ginagawa mo rito? Sir, magandang tanghali po. Pasensya ka na, ha? Ayoko may dumadalaw na lalaki dito sa bahay ko. Hindi ka na umalis. Pero Dad, si Ikot po to, ah. Si Ikot po. Yeah, Dad. Like, our friendship dates back pa nung nasa tummies pa lang kami ng mga mommy namin. So, hashtag friends since birth. And hashtag no malice yung relationship namin. Tsaka kung may pang-apat lang po kami na kapatid, si Ikot po yun. Talaga? Tatlo lang kayo, eh. Kaya wala akong pakialam kahit nung past life pa kayo magkakaibigan. Lalaki pa rin siya. Alam niyo naman yung nangyari kay Yumi, di ba? Ngayon, ang house rule ko dito, bawal na ang tumanggap ng bisita, lalo na kapag lalaki. Wala kayong choice kundi sundin yun. Understood? Pwede ka nang umalis. Sige po, sir. Bakit malungkot ka, Kit? Si Daddy po kasi. Sabi niya hindi na daw po kami pwedeng tumanggap ng mga lalaking bisita sa bahay. Kabilang na po dun si Ikot.
Naku, alam mo, wala tayong magagawa. Desisyon ng daddy mo yan eh. Di ba? Siyempre, kailangan nating sundin yun. At saka, natatakot lang yun kasi siyempre, yung nangyari kay Yumi, di ba? Nag-iingat lang. Pero Tita G, si Ikot po yun. Kababata ko po yun eh. Pagbigyan na lang natin. Alam mo kasi, Kit, nahihirapan din ang daddy mo sa sitwasyon, di ba? Ganun talaga. Ikaw, Yumi, ininom mo na ba vitamins mo? Ang daming kita. Oo nga. Wala pang pa-burger dyan. Yumi, treat kita. Kayo pala. Yun, no? Libre ko sa inyo. Yumi, ito pala para sa'yo. Kasi alam kong ayaw mo ng ketchup. Salamat. The best ka talaga. Ang sarap nito. Lalantakan ko to bago matulog. Yung kay Yumi, huwag mong titirahin, ha? Oo, walang gagawin mo kay Yumi. Hindi naman si Yumi yung dapat sisihin. Yung Dwight na yun, siya ang dahilan ng lahat ng to. Hindi niya ba alam na nasaktan ako? Bakit ka naman nasaktan, Tol? Siyempre, para kay Yumi. Kundi dahil kay Dwight, at hindi iyak si Yumi. Oh, bakit gising ka pa? Iniisip lang ako. Alam mo, sabi nila, yung mga buntis daw, dapat relaxed lang. Kaya kung ano man yung iniisip mo, kalimutan mo muna. Itulog mo muna yan. Oh, Kit, anong ginagawa mo dito? Pinupuyat mo ba si Yumi? Alam mo, that's bad for her. Halika na nga, hayaan na natin siya magpahinga. Bilis, tayo, bilis, bilis. Wait lang. Huwag muna kayo umalis. Dito muna kayo para hindi ako malungkot. Dito muna kayo. Ano ka ba? Bakit ka malungkot? Alam mo, that's bad for the baby. Pinipilit ko naman maging masaya eh. Kaso kasi mahirap eh. Lalo na kapag ikaw yung rason kung bakit nagkakagulo dito sa bahay, di ba? Sorry ha. Dahil pati kayo nadamay sa ginawa ko. Tsaka, sorry rin if I failed you both bilang kakambal ninyo. Tsaka bilang ate. Sino naman may sabi na kapag nabuntis ka, failure ka na agad? Ikaw pa rin yung Yumi na ate namin, na kakambal namin. Ikaw pa rin yung pinakamatalino at pinakamabait namin kapatid. Alam mo, I couldn't agree more.
And you know what? I will always look up to you. Kasi ikaw yung pinaka-loving person na kilala ko. Ikaw din. Huwag ka na magselos. Pero, second ka lang. Siya yung first, okay? Okay. Sige na nga. And you know what? Alam ko kapag lumabas ang baby mo, magiging best mother ka. Because you have the biggest heart. Tama ka dyan, Aya. Wala namang taong perpekto eh. Basta kami ni Aya, ni Tita G, ni Daddy. Alam naming mabuti kang tao. Thank you, ha? Sobrang swerte ko dahil kayo yung naging kakambal ko. Group hug? Pakag nga. Hug myself. Go, hug me up. Oh my God, let's go. Sira si Yumi yung i-hug natin. Ah, ganun daw. Okay, sorry. O sige, ikaw hug namin. Dali, miss ko kayo. Hashtag Sisters Forever. Guys, I don't mean to ruin the moment, pero gusto niyo mag-groupie tayo. Ha? Sa oras na ganito, mag-groupie tayo. Oo. Ano? Sige. Sa phone ko. Padala yung phone ko eh. Sa phone mo na lang. Galing mo yun, Ayan. I know. Suggest ko lang. Tagal natin walang photo sa phone. Okay. Go, Yumi. Ito na lang. Groupie goes. 1, 2. Though I know this love is Instagrammable, it's too incredible to capture in a picture, so I'll just show. Opo, Tita G. Opo, inintay ko na lang po yung in-order ko. Sige po. Opo. I just want to share my awful experience at Chef Kin. Why don't you try it yourself para malaman mong totoo ang sinasabi ko? Namumuro na talaga ako sa daming angal na itong puwis. Customer number 6, please. 6 po. Ikaw na naman? Zig, tama? Yeah, and your kid, right? Teka. Pareho tayo number 6. Yeah, look. Wait. 9 pala ako. Sorry. Sa'yo yan. Naku, okay lang. Nakakalito naman talaga eh. May sa donuts? Hindi. May bisita lang sa bahay. Sige, paano una na ako, ha? Bye. Kit? Ingat. Salamat. Ulit na dogs out pala. Sige.
ka naman ba nahihilo? Paminsan, nahihilo ko. Gagawa ko tang salabat. Donut. Ayan, Here. tingin nga ako niyan. Pahingi ako nagugutom. Ito nga yan. Sarap. Listen up. I have an announcement to make. Pwede nyo bang i-block off yung schedule niyo on June 30? Ba't ano meron sa June 30? Pakausap ko kasi si Ronnie. She's willing to help me para makausap yung uncle niyang mayor para sa civil wedding ni Yumi. Naisip ko kasi na gawin na to na sa lalong madaling panahon dahil lumalaki na rin ang tiyan niya. Usapan namin ni Dwight, 6 o'clock, di ba? Parating na po siya, Dad. I'm sorry to tell you this po, pero wala na po si Dwight. Naisahan niya ang anak ko. She just turned 16. Bakit? Kenneth! Ano nangyari? Uy, mga anak na yata ito, anak mo! Paano? 8 weeks lang naman siyang pregnant, ah. Uy, hashtag love at first massage. Alam mo, ganyan na ganyan rin ako kay Dwight noon. Naramdaman ko na may something ako para sa kanya nung initian niya ako. Where are you going? May imi-meet kasi ako. Sino? Si Zig. Uy, Zig! May kaamoy ka ba? May vlogger po kasi naninira sa resto ni Dad. Ay gusto daw niya po bumalik sa restaurant niyo para makabawi. Bigyan ko daw po siya ng second chance. Andito daw siya ngayon, may dalang white rose. You want an instant dance.